overtime. Daming corrosion. So ayan mga kadekoy, overtime tayo ngayon kasi nagka-problema si Black Mamba. Already 8 o'clock in the evening. So ang ginagawa natin ngayon ay nagtutroubleshoot tayo. Ito yung relay ng MDL natin. Ayaw kasing gumana ng MDL kahit na ang gawin natin sa switch. Yan o, kita mo. Yan, okay naman yung relay niya, pinalitan ko na. Bago na itong isa kasi yung isa umiinit. So ito yung relay ng MDL natin. Yan. May high and low. Tapos ito yung balas niya. Okay? Tapos naglagay na naman ako dito ng panibagong balas. Kasi akala ko nung una balas yung problema. Tapos ito yung isa ko pang MDL. Yan. Kasi akala ko valve yung may problema, kaya nag-direct na ako ng isa pang valve. Okay? So panibagong valve yan. Ayan. Yan. Tapos ito yung MDL ko talaga, yung maliit. Pakita mo. Yan, maliit. So yan, testing natin. Yan o, ayaw. So ito yung linya ng switch. Yan yung trigger switch. Tapos nandito yung fuse nya. Ito naman yung fuse. Itong fuse na to sa busina to maayos to kanina, makalat na lang ngayon kasi pinag-ano ko. So ito yung ground, dito ko nilagay yung ground. Okay naman yung ground. Yan. Nag-tester ako sa ground. Okay naman. Maganda naman siya. Kaya lang nakita ko na pag ilalagay, na-testing ko dito, walang problema yung bumbilya kasi pag nilagay ko to, dito umiilaw naman siya. Yan o, umiilaw o. Umiilaw yung bulb. Pakita mo. Sa baba. Umiilaw, diba? Diba? Tapos dito sa dilaw, umiilaw din yung dilaw. Na. So, dito ko, na-found out. Corrosion to. Kasi binaklas ko na rin dito. Nagkaroon ng corrosion yung sa switch. Yung linya. Ayan. Tapos, yung positive supply dito sa may pula. Ito yon. Marami din siyang corrosion. Kita mo. Yan o. Ito yung corrosion nya. Tinanggal ko yung positive supply. Yan. Ito hindi pwede ito. Ground kasi ito Ayan o. Gumagana na siya o. Ayan, di ba? So, na-found out ko, okay yung bulb nya. Okay yung switch. Ang may problema, itong supply ng positive. Kasi, yan o. Corrosion. So, pinutol ko na siya dito. Ingat lang po kayo mga ka-DIY sa pag ganitong pag-testing pag mag-DIY kayo Kasi ito yung ground, positive kasi ito. So ito yung fuse line nya. Ayan. So ang gagawin natin dito para matesting natin. Ayan, ito yung sa may positive. Ididirekta natin, hindi natin padadaanin sa fuse. Ito kasi yung fuse line nya. Yan, dapat dito siya. Kaya lang corrosion Yan Pakita natin pag umaga. So, ayan, ididirekta ko. Ayan, umilaw siya. Yan, direkta niya. So, napagana natin yung bulb. Okay yung bulb. Ang problema lang dito, itong positive line. So, bukas, tutuloy natin kasi gabi na. At least, nakita na natin. Sa may mga problema dyan na, yung ayaw gumana ng MDL nila, testing ninyo. Pero pag magti-testing kayo dito, ingatan nyo na mapagtabi nyo yung, positive at negative. Okay? Ito kasi live to positive yan. Ito yan, dumadaan yan dito sa may fuse. Okay naman to kanina, nag-testing ako ng fuse niya Yan nyo, pakita ko sa inyo. Ito. Dito siya nanggaling Yan. Dito siya nanggaling. So, yan, ilalagay natin dito. Nag-corrosion to Tapos ito naman isa. Yan yung alarm. Yan, dito yung dadaan. Tapos ito, susupplyan niya tong relay na dalawa. Kasi ito yung fuse. Kaya lang, tingnan mo nangyari Yun, corrosion. Diba? Tapos ito, pagpuputulan natin to. Kita ba sa, Pagpuputulan natin to. Yun, corrosion na siya. So,
So hindi na pwede. Ang gagawin natin, magpapalit tayo ng itong fuse box na may kasama ng wire, tapos idudugtog natin dito. Okay? Kasi yan ang kailangan, idadaan natin sa fuse para sakali magkaroon ng short circuit, walang problema. Kasi ito, ididirekta natin dito, testing natin pag nakadirekta. Kita ba maliwanag? Yan o, corrosion o. Yan o, corrosion siya. So pag inano natin na ganyan yan, yan, may supply na yan. May supply na yung fuse. Yan, lagay natin sa ground to. Kasi magiging positive na yan, nakalagay dyan eh. Ilawan ko, maliwanag. Yan o. Yan, meron na siya, di ba? So dapat pag sinindi natin to, yan, makita. Yan, lagay natin yung sa may switch nya. Ano ba yan? Ito. Dito sa accessories. Yan. Nakadirekta na kasi yan mga ka-DIY. So yun, gumana na. Yan o. Gumana na yung switch. Kasi pinadaan ko na to. May linya na yan o. Yan, umilaw na. Yung positive line. So ganyan lang po. Ituloy natin bukas pagka maaga. Maliwanag, hindi ko sabihin pag umaga. Kasi para makita nyo talaga kung paano. Kasi mahirap ngayon gabi na. Baka at least napagana na natin. Yan o. Tinanggal ko lang kasi yung dito ng isa eh. Yan o. Pero pwede na yan. Ayos na. Bukas na lang ulit. Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw, panibagong vlog uli mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong gagawin dito sa Black Mamba natin. Of course, Griffin 180. Bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin lahat ng Griffin owners and users dyan nationwide. At syempre shoutout natin yung boost admin natin sa group page natin, FB page, main page natin ng Euro Griffin 180 community headed by our boost admin, EI. At syempre, maraming salamat din. Napakalupit at solid na logo. Yan, siya yung gumawa ng yung bagong logo natin sa video na i-upload natin sa ngayon. Siya yung gumawa nun, siya yung nag-design. At syempre doon sa jersey natin dito sa group chapter natin ng Griffin dito sa Pangasinan chapter, siya yung gumawa ng design natin. Syempre shoutout din natin lahat ng mga group chapter natin. Sa Baguio chapter, sa Iloilo chapter, shoutout natin yung founder dyan and president. Syempre headed by Idi Boyosala and Bon Casinillo. Shoutout sa inyo mga bossing. At dito syempre si Doc Mogitrician. Shoutout din natin sila bossing Joey, Boss Draymond. Ano natin masyadong habang yung introduction natin. Ito kasi yung inaantay ng mga tropa natin na laging nasisiraan ng wirings. Nagloloko yung mga wirings nila, hindi umiilaw yung gauge panel o nawawala ng ilaw, tapos na MDL, headlight. Ito na po yung paraan. Sa case na to mga ka-DIY, ang problema natin dito sa Euro Griffin natin ay yung MDL nya, either sa switch or doon mismo sa bulb, sa relay at doon sa ballast or sa fuse. So yan, discount out. Kasi ito continuation lang to nung ginawa natin na gabi. Kasi tinroubleshoot ko to nung gabi kasi kailangan kong gamitin. At yun, nakita ko yung problema. At ito yung susod natin para magayan yun. Ayan. Para buksan natin. So sa mga hindi nakakaalam, pagtatanggalin nyo to, yung front coil, ito. Tanggalin nyo lang itong dalawang Phillips screw. Saglit lang naman to. Same lang po sa Aerox, dalawa lang po yung Phillips screw na tatanggalin. Actually, i-correct ko lang po, hindi to Phillips screw. Yun. Sa Pilipinas kasi ang tawag nila Phillips po. Mali po yung pronunciation. So, ayan, pag natanggal mo tong dalawang Phillips screw na to, ang gagawin natin ay tatanggalin natin to paangat. Paangat siya, hindi pagbaba. Paangat. Yan, tulak mo lang. Yun, pag tinulak mo yan, para matatanggal. Kasi ito, yan, itinutulak dito. Paangat. So, pag natanggal na, yan, nakita nyo naman yung dumi. Tumitinamsik kasi to. Kaya payo ko, advice ko, maglagay kayo nito. Front fender extension, pang Aerox version 2. Yan. Naglagay ako kasi dati wala po yan. So, yan o, tinamsik. Tanggal nyo na, pakita mo. Ito yung mga dumi. Yan o, alikabok. So, punasan nyo na rin yan. So, mamaya pupunasan ko na rin yan. Okay? So, ito yung sinasabi ko mga ka-DIY. Ito yung ano ko, pasensya na kayo, medyo makalat kasi ginawa ko na yan ng gabi.
Nilagay ko lang dito para ayusin ko. So ito po yung relay nung MDL po natin. So yung MDL natin, ito po. Yan. Maliit lang po siya. Pero ito po talaga yung gamit natin. Malaki. Yan. Lux brand. Malaki po yan. Dito po yan sana. Kaya lang masyadong malaki. Hindi kaya nung bracket natin ng pang Aerox version 2. Kasi dito natin nilagay. Plug and play na lang yan. May pagsasalpakan ka dyan dito sa pairings kung makikita. So, balik tayo dito mga kadeway. Ito po yung fuse holder. Or pwede rin fuse box ang tawag. Ito yung balas. Yan, ito yung balas. Lux. Ito yung balas natin. Premium LED. Lux brand. So yan. Maayos naman yan. Ito yung ground natin. Dito natin nilalagay yung ground. Pagka gumagawa kayo nito, make sure na meron kayong light tester. Yan. Kasi para malaman mo kung saan yung ground. So ito ang positive. Tapos ground. Dapat iilaw to. Yung dito. Pwede natin. Yan. Sa accessories yan. Dito tayo maglalagay ng switch. Ito. Yan. So dapat pag pinatay mo yung ignition, yan, mamamatay din. Diyan ka maglagay ng switch para hindi nakalagay sa live. So yung live naman natin, dito natin nilalagay. Pag sinabing live, kahit napatayin mo yung ignition, meron pa rin siyang supply. Ito naman, yung binalutan ko ng tape. Yan yung live. Diyan tayo kukuha ng supply para dito sa fuse natin. Okay? So yung problema, na-detect ko na fuse line. So ito, corroded. Ito kasing fuse line na to, ito papunta to doon. Ito yung karugtong niya na wire. Ito yung karugtong niya na wire, tapos pupunta doon sa live. Yan. Tapos yan, itong fuse na to, line, ito yung cut off niya. Ang trabaho po ng fuse ay isa po yung magsi-self-destruct pag may na-sense siya na short circuit or ground. Ito po yung puputok para hindi kumalat yung or gumapang yung kuryente para mag-spark. Ibig sabihin masusunog. Ito yun yung piniprevent ng fuse, kaya may fuse. So every time na magkakabit kayo ng dual disc horn, yung loud horn, MDL, any kind of accessory sa lightings, dapat naglalagay kayo ng fuse. So ito din po yung isang problema na nakita ko bago ko nakita tong corrosion na to. Nagpalit po tayo ng bago. Yan, bumili po tayo ng bagong relay. Ito old na to, ito yung bago. Ito yung pinalitan natin. Bakit? Kasi magalaw na, naglulus po siya. Hindi po kasi pwedeng naglulus ito dito sa socket. Kasi pag naglulus yan, cause din po ng spark po yung naglulus yung mga socket. Every time yan, kaya dapat firm yung or i-fix nyo mabuti. So yan, pinalitan natin kasi nag-iinit, pwede mag-cause ng electric circuit, electric short circuit or fire, spark. So ngayon mga kadiway, ang gagawin natin, tanggalin na lang natin to. Yan yung corrosion. Makikita nyo ang corrosion, mag-aabo-abo yan. Pakita natin dito, pipitikin ko. Yan o. Yan ang corrosion. Grabe. Yan o. Corroded po yan. Bakit nagkakaroon po ng corrosion? Pagka maulan ng panahon, bagyo, maulan, lagi mong ginagamit, hindi maiwasan kasama sa trabaho. Tapos natitilamsikan. Or kahit na hindi siya direct na natitilamsikan, basta merong moisture dito, syempre hydrogen plus oxygen equals corrosion. Ganun. Kaya dapat yung pagtitape po natin, dapat yung walang hindi makasingaw, hindi mapasukan. So ang gawin mo maganda rin dito, contact cleaner. Ang gawin mo ito, sprayhan mo ng ganito. Ito yung gamit natin, no? Contact cleaner. Any kind of contact cleaner, basta pang electrical na madaling matuyo. Okay? Pwede mong sprayhan yung mga yan. So yan, okay naman to mga to. Gagawin na lang natin, tatanggalin na lang natin to. So ito din ang isang problema dito, yung corrosion niya. Yan, baka sa iba buong system na yung papalitan, buong MDL na. Check nyo, yan, no? Corroded din to. Splice ko. Yan, corroded. Yan ang sign ng corroded. So akala mo buo pa, pero manipis na masyado. So yung supply dyan, imbis na buo yung current,
na sinusupply niya, yung tamang voltage or watts, hindi na buo, kaya nagiinit. Yun ang magkukos ng electric circuit kasi corroded na. Yan, ito pwede pa to, pero itong isa hindi na. So ang gagawin natin dyan, tatanggalin na natin. Yan, pagtatanggalin ng pataas, yun ang bunutin yun ng pataas. So ito yung fuse nya, check natin. Nasa 30 yung fuse, 30 amperes. Okay, so tanggalin na lang natin yan. Ito hindi rin pwede ito na naglulus yung ganyan, kasi magkukos din ng ano yan, short circuit. So ito yung binili natin sa auto supply, sa suking tindahan natin. Ito ang maganda na sinasabi ko sa inyo, pang automotive na po siya, yung fuse holder. Yan. Bakit pang automotive? Kasi medyo pricey pero quality, kasi ceramic. Ibig sabihin ng ceramic yan, ceramic, kahit na nagiinit siya, hindi siya mag-ano ng sunog. Unlike dito sa mumurahin, yan o, pure plastic. Madaling masunog, madaling mag-init. Okay, ito ceramic na yan. So parang may ano siya, piniprevent niya na malusaw ito. So, yan yung ilalagay natin. Tapos firm pa yan, firm. Yan ang maganda. At quality yung ginamit na wire. Ewan ko kung anong gauge to. Pwedeng 16 or 18. Yan, magandang klase. So ito yung ilalagay natin dito na pamali. Yan, sa pag-i-splice, pwedeng gumamit kayo dito ng pliers. Tapos ito, pwedeng hindi rin, tulak nyo lang, pero dapat kabisado nyo lang. Yan. So pag ilalagay nyo, baba nyo lang, tapat nyo lang dito, bilaan. Yun. Tapos ang gagawin na lang natin dito ay itong isa, lagay natin doon, tapos ito dito. Yan. Ito yung negative, ay positive para sa para dito. So puputulan pala natin, dapat dito lang. Yan, ayusin nyo rin tong wire na luma. Yan, iunat nyo. Tapos pagtapan nyo lang tong tatlo na to. Yan, sa pagtatap dapat firm, huwag nyong pagsabay-sabayin. Una nyo muna tong dalawa na para sa relay. Yan, tapos pag nakaganyan na siya, parang X or Y, sama nyo na tong isa. Ito naman sa kabila. Yan. So pag nakaganyan na siya, isabay nyo ng tatlo. Yan. Mag gloves kayo para hindi kayo matusok nito, nakakasugat yan, lalo pag makapal. I-firm nyo yung talagang i-fix. Gamitan natin ng pliers para mas maganda, para iwas corrosion. Lalagyan natin mamaya ng kunting grasa yan, pero pag ayaw nyo naman, punasan nyo lang. Tapos iganyan nyo, kasi positive po ito. Itatry muna natin na sweet na panda rin to, paganahin. Ito naman, ito yung linya. Okay, balatan natin to. Puro makapal na wire yung ginamit natin. I-testingin lang natin to muna. Testingin muna natin bago natin i-fix. So ilagay ko muna yung ground, kasi lilinisan ko pa to para maayos. Ito yung positive, ito yung sa high and low, yung dilaw o saka yung white. Tapos itong ground, ito yung sa blinker, or pwede mong pagsabayin yung white and yellow. Tapos yung ground ilagay natin para mapagana. Dito yung ground, positive. Yan, so positive dito. Hindi na tayo nagdirekta doon sa may battery kasi masyado na malayo. So dito na tayo kumuha. So ayan, tinipan ko. Make sure na hindi nyo mapagtatabi itong dalawang ito
Mag-i-spark po yan. So pag gagawin nyo to, mag-ingat po kayo kasi wiring po ito. Napakadelikado ang wiring na gumawa-gawa o mag-DIY pag wala kang background or experience. Ayan. So ayan, minalatan natin. Dito na tayo kumuha ng connection. So make sure na nakapatay yung panel. Tapos ayan, lagay ko na. I-testing muna natin to para mapakita ko sa inyo na ang problema ay itong fuse line, yung wire. Lagay natin yung ground dito. Size 10mm yung bolt na tatanggalin. Ito, dalawa din po yung ground niya kasi dalawa yung relay na ginamit natin. So ito po ay testing lang muna, hindi pa to fix. Yan. Make sure na pag naglalagay kayo ng grounding, yung sa ground, dapat yung walang pintura yung tornilyo para mas malakas yung ground niya. Tapos mahigpit talaga. Yan. So ito na, testing natin kung may dumadaloy na positive. Natin to, live to eh. Kung may dumadaloy na positive, ilagay natin to dito. Yan. Sa positive niya. Yan. Tapos yung ground. Milaw, 'di ba? Nakapatay. Pakita mo to. Nakapatay oh. So ganyan yung tinatawag na or sinasabi ko na live. Kahit na nakapatay ignition, dapat may ilaw. So ngayon na-testing natin na yung test light natin ay gumagana. Pag ilagay mo sa positive sa live, tapos itong ground, umilaw yan. Kahit na nakapatay yung gauge panel natin. So ganyan po ang pag-testing ng live wire or live supply or connection. Ngayon naman, para matesting natin itong daloy ng supply ng live papunta dito sa fuse, ilagay naman natin to sa ground. Ganyan po. Yan. Ilagay mo sa ground. Tapos titistingin natin to kung iilaw dapat to. Kung tumawid yung supply ng live. So tumawid na po siya. Ito po yung wire ng live. Check din natin tong fuse. Dapat iilaw tong fuse. Yan, umilaw. Tapos para tumawid yung fuse, yan, may wire din yan. Ganyan. Yung U na yan, wire yan. Yan, tumawid din siya. So dapat itong supply na to dito pupunta sa positive, papunta sa relay. Dapat iilaw din tong test light natin. Ayun, umilaw na. Okay, so yun, nakuha na natin. Dati kasi nung hindi umilaw yung MDL natin nung kagabi, tinislet ko rin to, itong fuse na to. Umilaw naman siya, tumawid naman yung supply, pero hindi siya umilaw yung MDL natin. So doon ako nabaliw, actually naguluhan ako kasi umiilaw yung fuse, may linya ng supply ng kuryente sa fuse, pero walang buga ng ilaw. So nag-testing ako ng another MDL, baka sabi ko baka bulb. Tinesting ko, ayaw din umilaw. Ngayon naglagay din ako, nagpalit din ako ng balas. Yan nag-tap ako ng balas. Ayan dito, ayaw din. Kasi dapat kung may supply, iinit yung balas. Wala. Until I found na yun pala, nung tinignan ko, chinik ko yung mga wiring, sinundan ko, yun, corroded pala. Ito naman yung supply ng switch para mapagana natin, para masupplyan ng kuryente. Sa accessories naman to, kasi gagana lang dapat tong switch kapag nakasindi yung ignition. Ganun yung connection ng switch pag maglalagay kayo ng switch. Dapat hindi yan naka-live. So ito yung accessories. Dito sa Griffin 180 natin, ito po para sa kaalaman nyo po sa mga beginner, ang accessories wire kung saan kayo magtatap dito, kulay black. Parang same sa Honda, kulay black din. So ilalagay natin do, tap lang, wag dito yan, tap natin dito. Testing lang to, pipix ko pa yan. So dapat tutunog na to. Pag tumunog to, mag-tick yung sound niya, ganun. Mag-i-engage na to magti-trigger na yung relay niya. Iilaw na rin to. So try natin. Yan. Yun. Yung low. Umilaw ng dalawa. Yun So, see? Umilaw na. So, ganito yan. Yan umilaw na rin to. Ito kasi yung coil. Yan yung nagpapagana. Yan coil. Nagmamagnet yan Yan. Gumagalaw yan. Pag ilalagay naman natin sa high, gagalaw to, iilaw yan. Pipitik yan. Yun. Diba? Umilaw. So, gumagana yan. Umilaw din yung white.
So ganyan yan mga ka-DIY. Nakuha na natin. So ganyan lang po, sundan nyo lang. Yan. Dapat ganyan yung sinasabi ko. So pag ano kayo, dapat nakasindi yung makina kasi madali mag-discharge yung battery pag MDL. Malakas kasi yung watts na. Nasa 60 watts po yung MDL natin. So, nakuha na natin. Ang problema na yung fuse line. Ito lang po mga ka-DIY, sundan nyo lang po yung process. Dito nga nagbalat pa ako dito. Akala ko kasi ito. Sinik ko kasi baka connection. Yan, binalatan ko yan at dito tayo nag-tap ng another MDL. Importante kasi na meron kayong ganito talaga para ma-check nyo yung connection. Kasi ito yung live para makita mo agad, hindi ka mahirapan. Okay, actually almost 3 hours ko to na nahanap kasi lahat gumagana lahat. Kaya lang pala kulang lang ng supply dito sa positive kasi pumunod. Okay, so ganoon lang po. Bubusin na natin. Naka-loud horn tayo. Ayan. Ito yung fuse ng busina. May fuse yan. May relay. Yung relay ng busina yun. Makita nyo. Nasa baba. Ayan. Ito na yung ginagamit kong transparent. Ito na kasi yung ano, medyo okay din yan kahit na mura. Pero pag may pera kayo, bumili kayo ng Bosch na branded. Yung original Finland, Germany, Portugal. Ganon yung mga ano, original na Bosch. Sarili. Ayan, kita nyo yung ano, ilinisan ko pa to. Tapos update ko kayo, linisan ko muna yan, i-fix ko muna yan. Actually yung pag-fix, hindi ko na kailangan spin. Yung procedure lang. Okay? Update ko kayo ngayon. So ayan mga ka-DIY, napunasan na po natin yung ilalim. Yan, tapos napalitan na rin natin yung mga wires na kung saan pinalitan din natin yung wires ng ano, switch. Ito yung pinalit natin. Ayan, kasi ano, purudod na rin. So nailagay na rin natin, na-tap na rin natin yan. Tapos ito, ang gagawin namin, tuturo ko sa inyo para mas makapit o hindi pasukan ng ano, tubig. Ito, gamit tayo ng shrinkable tube or insulation. Yan. Ang gagawin natin dyan, make sure na mahigpit yan. Tapos ganyan. Magtira kayo ng para dito. May mga sizes naman yan. Tapos yan. Yan ang trabaho nito. Isindihan natin. Yan. Isolation yan. Yung iba heat gun yung ginagamit nila. Wag mo naman sunugin. Yung tamang-tama lang na humigpit siya. Parang tip na rin yan. Marami to sa Shopee, Lazada, or sa Auto Supply. Ganun. Shrinkable tube. Okay? So, diba? Hindi na siya luluwag. Para mas safe siya sa splash ng tubig, moisture. Pero pag ano, i-ano nyo rin, i-check nyo kasi may maintenance din po talaga ang lahat ng mga wirings. Yan, so okay na yan. Yan yung positive. Ngayon, ang gagawin naman na natin, ito yung balas nya. Diyan natin ilagay yung balas sa ibabaw ng alarm module. Tapos ito, titipan ko pa ito mamaya. Titipan ko pa yan. Ito yung ground. Yan. Samahin nyo to. Dalawang ground yan kasi dalawa yung relay. Lagay natin dyan. Ito yung pinaka-last na ilalagay ninyo pag nailagay nyo na yung fuse. Para just in case magkaroon ng short circuit, ang puputok yung fuse. So ito yung fuse, pinagsama-sama ko na. Okay. Pinunasan ko na rin yung wire at tapos nilagyan ko na rin ng kunting grasa. Tapos ito, titipan na lang po natin yan mamaya. Yun, nakatap na rin siya dito sa live. Tapos accessories yung switch. Nilagyan ko rin ng ano, yan, insulator. Tapos cable tie lang ang katapat niyan. Dapat may cable tie din kayo. Yan. I-cable tie natin para mas masinop dito. Tapos yun, pag na-make sure nyo na naka-fix or naka-firm na lahat, double check natin bago natin ilagay itong takip. Yan, fix natin yung panel. Yan, pakita mo. Ito ang panel. Ito, pag nagsisindi kayo ng panel, lagi kong sinasabi na kunwari sinindi nyo,
patapusin nyo yung animation, hindi nyo sasabayan ng start. So ayan, kailangan natin start para mas malakas yung daloy ng kuryente sa MDL. Yun. Tapos check natin kung gagana. Yun, low. Ay, okay na siya, diba? So ganun lang po. Sundan nyo lang po yung procedure na ginawa natin. Unang-una, pag hindi gumana yung MDL nyo, huwag kayo mag-aburito. Kasi unang-unang i-check nyo dyan, syempre, yung switch, kung may supply, kung tama, doon sa pinaglagyan, sa pinagtapan, i-check nyo. But make sure na meron kayong battery test up. Make sure na meron kayong test light. Kasi doon mo madidetermine kung may supply. Kung wala, yun talaga, actual na magtitest ka or check, physical. Tapos pag okay yung ano, wala namang nag-loose, dito ka agad pumunta sa fuse. Tignan. Ayan, ganito yung sinasabi ko mga kadeway. Kailangan nating mag-provide naman. Ito, may mga sample ako dito ng fuse kasi ginagamit ko rin sa mga sasakyan ko. Nag-DIY din tayo sa Toyota natin at saka sa Pajero natin. May mga fuse ako dito. Itong fuse na to ay Surplus. Gamit na to sa Japan. Mas gusto ko tong Surplus kasi made in Japan. Hindi fake. Kasi minsan yung nabibili mo sa mall or sa auto supply, pagka yung aftermarket, kahit nakalagay 30, ano yun, mahinang klase. So, pagdating doon sa sinasabi ko, ito yung check. Yung wire na yan, kung may putol yan sa gitna, ibig sabihin, pumutok na yan, kailangan mong palitan lang ito. So, dapat, pag ito yung nasira, kunwari, nakalagay 30 amperes, so dapat 30 amperes din ang ilalagay mo. Kung 25, 25 din dapat. So, ganyan yung mga i-check nyo. Okay? So, ang maganda na ilagay nyo, ganito, printed talaga na 10 watts o 10 amperes ibig ko sabihin. Kasi yung iba walang printed, hindi ganyan, no? Fake yan. Ito yung original. Okay? So yan yung mga fake, tinanggal ko na yan. Ilagay ko dito. So nakaabang. So ganun lang po. Tapos ang i-check nyo, relay. Pagka hindi tumutunog yung isang relay, katulad nito, pinalitan natin kasi hindi na siya pumipitik. Bush din yan, no? Pero bush na fake. Nakuha ko na kasi to nung binili ko tong harness. So tinry ko. Hindi na siya tumagal. Wala pang 4 months na nailagay natin, nasira na. So, dapat original. Yung mga i-check nyo. Tapos syempre dito sa ground. Dapat make sure na malakas yung ground na paglalagyan mo. Minsan din nagkukurod yan. Linisan mo lang. Dito sa mga terminal, nagkukurod po yan. Linisan nyo lang or palitan nyo ng wire. Okay? Tapos yung mismong positive line nya, yung supply. Dito sa fuse, dapat i-check mo rin yun. Yun na yung mga possible dyan, or the rest, yung ano na, dito naman, pag mag-check kayo ng wire connection, dito papuntang bulb, ito lang yun, mga kadeway. Pakita mo. Yan. Yan ako mismo nag-test, pero pwede nyo rin i-check dito, kung may corrosion. So, ito, yan, tatlo yan. High, low, tapos yung blinker. Okay, hindi na natin pinagana yung blinker, kasi bawal. So, yan, ilalagay nyo. Pag mas maganda dito, pag nilagay nyo ng ganyan, lagyan nyo ng tape para hindi mapasukan ng tubig. Okay? So, balutan nyo rin ng tape yan. Yan, i-check din po yan. Okay? So, yan yung mga possible na solution nyo pagka hindi umilaw yung ano mo, MDL mo. Ngayon, pag okay lahat yan sa wiring connection, sa relay, sa fuse, sa ground, sa positive, okay lahat. Ito ang problema. Palitan nyo. Ito, may nabibili ka naman. Ito, Domino brand to eh. Maraming brand yan, pwede ka mabili. Nasa 350 to 500 up. Meron na siyang high and low. Okay? Ayan, pwede nyo palitan yan. Mura lang naman yan. So, gano'n lang po yung mga kadeway. Tapos, pagtapos na, lagay nyo lang to. Unahin nyo pataas. Tapos, pababa. Unahin nyo ilagay sa taas. Ganyan. Tapos, ibaba. Yan, slide nyo lang. Tapos, ilagay nyo lang yung dalawang buto. Okay? So, pag ilalagay nyo, gano'n lang din sa pinagawa nyo kanina. Ano ito mga kadeway. Simple lang po yan. So, mamaya na natin ilagay yung isa kasi basic lang po yan. So, gano'n lang po mga kadeway. Pag may problema kayo sa MTL, pati sa dual disc horn o loud horn ninyo, gano'n lang po din ang procedure. Same lang po yun. Gayahin lang po. Ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil sa wirings, delikado po yan. Pag napagsama nyo or napagdikitan nyo yung positive at negative, masira yung computer box at siyempre dadalo yan sa ibang mga wires dyan, yung mga connection dyan. Kaya ingat po kayo sa pag-DIY pag sa wirings. Okay, pag hindi nyo kaya, ipagawa nyo na lang sa mga trusted mechanic nyo na gumagawa ng wirings. So yan, hoping nyo nagustuhan nyo itong video at kung sa tingin nyo mga ka-DIY nakatulong itong video,
Huwag nyo kalimutan i-share yung video natin sa mga tropa natin dyan na naka-Griffin owners. Pwede rin po to sa Falcon at sa Samurai. I-share nyo para mas makatulong tayo sa iba. Dahil dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is caring. At siyempre, huwag din natin kalimutan, shoutout din natin Anus Vlog. Subscribe sa YouTube channel at yung videographer natin si Misha. Maraming salamat. Huwag Pinagor, yung Burntam. Signing off.